Nasa part 9 na po tayo. Sa mga nagre-review dyan, panoorin nyo po ng buo ang part 1 hanggang part 11 ng video na to. At ilalagay ko din sa description box ang link para madali nyo pong makita. Ano ang dapat mong gawin kung nagmamaneho ka ng gabi sa mga kalsada sa bundok? A. Bumusina kapag papalapit sa kurbada. B. Mag-ilaw at bilisan ang takbo. C. Pailawin ang dim light tuwing papalapit sa kurbada. Ang tamang sagot letter C, pailawin ang dim light tuwing papalapit sa kurbada. Alin sa mga sumusunod na palatandaan ang nagsasaad ng regulasyon kapag binabaliwala ay maging isang openso? A. Regulatory signs. B. Informative signs. C. Warning signs. Ang tamang sagot letter A, regulatory signs. Ang DL ay para sa driver's license, samantalang ang VIN or BIN ay para sa A. Vehicle Identification Number. B. Vehicle Information Number. C. Very important non-professional driver. Ang tamang sagot letter A. Vehicle Identification Number. Magkano ang parusa sa unang openso ng pagpapasakay sa harapang upuan sa bata na 6 na taong gulang pababa? A. 1,500 pesos. B. 1,000 pesos. C. 2,000 pesos. Ang tamang sagot letter B. 1,000 pesos. Kapag nasiraan ka ng sasakyan sa daan, ano ang gagawin mo? A. Iwan mo ang sasakyan at tumawag ka ng mekaniko. B. Patayin ang makina at tumawag ng mekaniko. C. Pailawin ang hazard warning light at maglagay ng EWD or early warning device 10 metro man lamang sa likuran ng nakahintong sasakyan. Ang tamang sagot letter C. Pailawin ang hazard warning light at maglagay ng EWD 10 metro man lamang sa likuran ng nakahintong sasakyan. Kung ikaw ay pumaparada sa tabi ng sasakyang nakaparada, ikaw ay A. Nakakasagabal sa malayang daloy ng trapiko. B. Magbabayad ng halagang doble ng dapat bayaran ng nakaparadang sasakyan. C. Obligadong bayaran ng triple ang parking fee. Ang tamang sagot letter A, nakakasagabal sa malayang daloy ng trapiko. Ano ang pinakamabuting alituntuning pangkaligtasan habang ikaw ay nagmamaneho? A. Bumusina upang igiit ang iyong karapatan sa daan. B. Laging igiit ang karapatan sa daan. C. Huwag ipilit ang karapatan sa daan. Ang tamang sagot letter C, huwag ipilit ang karapatan sa daan. Ang mga karatula sa limitasyon ng bilis sa mga daan ay dapat ituro na A. Ang inirekomenda na bilis sa kahit anong kondisyon ng daan at panahon. B. Ang inirekomenda na bilis sa pinakamaayos na kondisyon ng daan at panahon. C. Ang inirekomenda na bilis sa pinaka hindi maayos na kondisyon ng daan at panahon. Ang tamang sagot letter B. Ang hindi inirekomenda na bilis sa pinakamaayos na kondisyon ng daan at panahon. Sa karaniwang kondisyon, ano ang pinakamababang ligtas na distansya sa pagsunod? A. Hindi bababa sa 4 na segundo ang inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. B. Hindi bababa sa 6 na segundo ang inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. C. Hindi bababa sa 2 segundo na inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. Ang tamang sagot letter C, hindi bababa sa 2 segundo na inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. Papalapit ka sa intersection na may maraming sasakyan, maraming lane na may mga marka. Sa huling sandali na pagtanto mo na nasa maling lane ka, dapat kang A. Ipilit ang iyong daan. B. Manatili sa lane na iyon. C. Huminto sa walang dumadaang mga sasakyan. Ang tamang sagot letter B, manatili sa lane na iyon.
Upang mabawasan ang pinsala sa iyong sasakyan sa kapaligiran, ano ang dapat mong gawin? A. Pumreno sa maayos na oras. B. Gumamit ng makitid na mga kalye. C. Gumamit ng mga busy na rota. Ang tamang sagot, letter A. Pumreno sa maayos na oras. Ito ay mahalagang kagamitang pangkaligtasan ng isang sasakyan kung iiwanan ito. A. Parking brake. B. Headlight switch. C. Busina. Ang tamang sagot, letter A. Parking brake. Ano ang gagawin mo kung ang sumusunod na sasakyan sa iyo ay masyadong nakatutok? A. Bilisan ang takbo at makipagkarirahan. B. Unti-unti mong bagalan ang takbo at sinyasan siyang mauna. C. Biglaang magpreno. Ang tamang sagot, letter B. Unti-unti mong bagalan ang takbo at sinyasan siyang mauna. Totoo ba na ang di kumikilos na pulang trapikong ilaw ay nangangahulugang dapat kang huminto hanggang ang sangang daan ay maging maaliwalas para magpatuloy? A. Totoo. B. Hindi totoo. C. Walang sagot. Ang tamang sagot, letter B. Hindi totoo. Ang biglaang pagpreno na nagreresulta sa banggaan ng mga sasakyan ay posibleng epekto ng A. Hindi pagsusuot ng seatbelt. B. Sobrang laki, inflated na mga gulong. C. Pagtutok o tailgating. Ang tamang sagot, letter C. Pagtutok o tailgating. Ano ang dapat gawin ng isang driver pagkatapos niya mag-overtake sa isang sasakyan? A. Tumingin sa mga mata ng driver. B. Bumalik sa original na lane ng maingat. C. Manatiling magmaneho sa nasabing lane. Ang tamang sagot, letter B. Bumalik sa original na lane ng maingat. Ano ang layunin ng rumble strips sa kalsada? A. Huminto agad at magbigay ng go signal pagkarating sa intersection. B. Para malaman ang speed parating sa obstruction o intersection. C. Para mas agresibo. Ang tamang sagot, letter B. Para malaman ang speed parating sa obstruction o intersection. Ano ang maaaring ipataw na paglabag kung ang isang driver ay nakapasa sa field sobriety test? A. Pag walang bahala sa sinyas trapiko. B. Pagmamaneho ng lasing. C. Initial na traffic violation. Ang tamang sagot, letter C. Initial na traffic violation. Alin sa mga ito ang layunin ng pagkolekta ng Motor Vehicle Users Charge o MVUC? A. Dagdag pundo para sa mga nagbabantay ng weighing scale. B. Para punduhan ang sahod ng mga traffic enforcers. C. Para punduhan at maiwasan na pagkasira ng mga kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Para punduhan at maiwasan ang pagkasira ng mga kalsada. Paano mo linisin ang iyong accelerator, preno at cable ng clutch? A. Palaging hugasan ang cable ng sabon at tubig. B. Palaging ibabad ang cable sa langis pang makina. C. Palaging ibabad ang cable sa gasolina. Ang tamang sagot, letter B. Palaging ibabad ang cable sa langis pang makina. Alin sa mga sumusunod na accessory ang ipinag-uutos na maipanatili sa magandang kondisyon? A. Seatbelt. B. Headlight. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng nabanggit. Sa malinaw na pananaw na hindi bababa sa 200 talampakan, aling lugar ang hindi mo dapat overtaken? A. Sa paanan ng tulay. B. Sa sangang daan. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng nabanggit. Tama ba na itutulak ng gravity ang iyong sasakyan ng pataas kapag nagmamaneho ka ng paakyat na daan sa bilis na 60 km kada oras? A. Mali. B. Tama. C. Kailangang bilisan pa. Ang tamang sagot, letter A.
Mali. Alin ang maaaring makapagpawala sa iyong konsentrasyon habang nagmamaneho? A. Gamit ang panlinis ng iyong windshield. B. Pagtingin sa mga mapa, makinig sa malakas na kanta, paggamit ng mobile. C. Pagtingin sa iyong side mirror. Ang tamang sagot letter B. Pagtingin sa mga mapa, makinig sa malakas na kanta, paggamit ng mobile. Alin sa mga sumusunod na pagkakataon ang maaari mong gawin kapag tumatawid sa isang solid na dilaw na linya? A. Pagliko sa driveway kung ligtas itong gawin. B. Pagdaan sa highway. C. Pag-U-turn sa highway. Ang tamang sagot letter A. Pagliko sa driveway kung ligtas itong gawin. Saan maaring ikabit ang karagdagang lamp ng motorsiklo at patungong direksyon? A. Nakatuon pa kaliwa. B. Nakatuon pa kanan. C. Nakatuon pa ibaba. Ang tamang sagot letter B. Nakatuon pa kanan. Alin sa mga sumusunod ang kwalifikasyon ng isang maayos na driver? A. Mga driver na marunong gumamit ng clutch at preno habang nagmamaneho. B. Mga driver na may kaalaman sa pagmintina ng sasakyan. C. Mga driver na nagpapatuloy sa pagbiyahe kahit flat na ang gulong para maiwasang ma-impound. Ang tamang sagot letter B. Mga driver na may kaalaman sa pagmintina ng sasakyan. Sa normal na traffic violation, sino ang maaaring kumumpiska ng lisensya? A. Ang mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO. B. Kahit sino basta paglabag ay nakapaloob sa Republic Act 4136. C. Kahit sino basta ang enforcer ay permanenteng empleyado ng gobyerno. Ang tamang sagot letter A. Mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang totoo? A. Ang isang may hawak ng driver's license o DL na may otoridad na magmaneho ng manual transmission ay hindi pinapayagan na magmaneho ng masasakyan na automatic transmission. B. Ang driver na may hawak ng lisensya para sa automatic na sasakyan ay pwedeng magmaneho ng sasakyang manual. C. Ang driver na may hawak ng lisensya para sa manual transmission ay maaring magmaneho ng may automatic na transmission. Ang tamang sagot letter C. Ang driver na may hawak ng lisensya para sa manual transmission ay maaaring magmaneho ng may automatic na transmission. Kung huminto ka sa intersection, anong kulay ilaw trapiko maaari kang gumamit ng telepono? A. Wala. Ang paggamit ng cellphone ay pinagbabawal kahit nakahinto ang sasakyan sa isang intersection. B. Pula, upang walang madisturbo. C. Dilaw, upang ang pag-text ay humaba. Ang tamang sagot letter A. Wala. Ang paggamit ng cellphone ay pinagbabawal kahit nakahinto ang sasakyan sa isang intersection. Alin sa mga sumusunod ang kwalifikasyon ng isang maayos na driver? A. Mga driver na may kaalaman sa pagsasaayos pinansyal. B. Mga driver na nagbabayad ng buwis sa katapusan ng buwan. C. Mga driver na may positibong pag-uugali sa road safety. Ang tamang sagot letter C. Mga driver na may positibong pag-uugali sa road safety. Sa intersection, ano ang iyong gagawin kung may sumusunod sa iyong sasakyang pang-emergency? A. Huminto. B. Tumawid sa intersection muna bago magbigay daan. C. Kumaway sa sasakyang pang-emergency at sabihang maghintay. Ang tamang sagot letter B. Tumawid sa intersection muna bago magbigay daan. Ano ang kahulugan ng warning sign na ito? A. Paparating sa bawal mag-overtake na daan. B. Isang direksyon lamang. C. Salubungan ang daloy ng trapiko. Ang tamang sagot letter C. Salubungan ang daloy ng trapiko. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Katapusan ng kalsada. B. Krus na daan. C. Liliko ang kalsada pakaliwa o pakanan.
Ang tamang sagot, letter C. Liliko ang kalsada pakaliwa o pakanan. Ano ang kahulugan ng simbolo na pantrapiko na kulay pula na pabilog, oktagonal o baliktad na tatsulok? A. Nagtatakda o nagbabawal. B. Nagbibigay babala. C. Nag-uutos ng direksyon. Ang tamang sagot, letter A. Nagtatakda o nagbabawal. Ano ang kahulugan ng simbolo na pantrapikong kulay pula na tatsulok ang hugis? A. Nagtatakda. B. Nagbibigay babala. C. Nagbibigay impormasyon. Ang tamang sagot, letter B. Nagbibigay babala. Ano ang maaaring maging traffic violation ng isang driver na nag-overtake sa isang intersection na may isang lane lamang papunta sa iisang direksyon? A. Pag-overtake sa isang intersection. B. Obstruction. C. Pagbaliwala sa sinyas trapiko. Ang tamang sagot, letter A. Pag-overtake sa isang intersection. Ano ang una mong dapat gawin kung ikaw ay nakaranas ng tire blowout? A. Huwag tapakan ang preno at mag-focus sa manubela. B. Agad na tapakan ang brakes upang maiwasan ang pagbangga sa mga sasakyan na nasa iyong harapan. C. Patayin ang makina. Ang tamang sagot, letter A. Huwag tapakan ang preno at mag-focus sa manubela. Ano ang tamang panuntunan bago pumasok ang sasakyan sa publikong kalsada mula sa garahe, iskinita o pribadong daan? A. Dapat huminto at magbigay ng daan sa mga sasakyan sa kalsada at sa mga naglalakad. B. Ang sasakyan ang may karapatan sa kahit anong direksyon ng daan. C. Ikaw ang may karapatan sa daan lalo na mula ka sa kaliwang bahagi ng kalsada. Ang tamang sagot, letter A. Dapat huminto at magbigay ng daan sa mga sasakyan sa kalsada at sa mga naglalakad. Ikaw ay nagmamaniho sa municipal road na may bilis na 80 km/h nang biglang may isang bata na tumawid sa kalsada. Ano ang dapat mong gawin? A. Maghanda sa pagbagal. B. Tapakan ang brake. C. Magpatuloy sa pagmaniho upang maiwasan ang sakuna sa kalsada. Ang tamang sagot, letter B. Tapakan ang brake. Maaari bang payagan ng driver na sumakay ang pasahero sa bubong o takip na sasakyan? A. Oo, kung walang reklamo at pumayag ang mga pasahero. B. Oo. C. Hindi. Ang tamang sagot, letter C. Hindi. Ano ang kailangan mong suriin upang magkaroon ng maayos na pagtingin sa paligid habang ikaw ay nagmamaneho? A. Tamang pag-aayos ng upuan ng driver at salamin sa gilid at likuran. B. Bukas na mga bintana. C. Lahat ng ilaw ay malinis. Ang tamang sagot, letter A. Tamang pag-aayos ng upuan ng driver at salamin sa gilid at likuran. Ano ang mga code ng driver's license o restriction para sa lisensya sa pagmamaneho ng hindi profesional ng maliit na sasakyan? A. 1, 3, A, A1, D, B, 1, 2, 4, 6, A, A1, B, B1, B2, BE. C, 1, 5, A, A1, CE. Ang tamang sagot, letter B, 1, 2, 4, 6, A, A1, B, B1, B2, BA. Kung nagmamaneho sa daan o lane na malapit sa dulo nito, ano ang una mong dapat gawin upang makapasok ng hindi nakakaabala sa daloy ng ibang trapiko? A. Lumipat bigla ng daan o lane sa kaliwa. B. Iangkop ang bilis ng daloy ng trapiko. C. Pumili ng isang angkop na agwat sa kaliwang daanan o lane. Ang tamang sagot, letter B. Iangkop ang bilis ng takbo sa daloy ng trapiko. Paano mo dapat iposisyon ang iyong paa habang nagmamaneho ng motorsiklo? A. Nakapirmi at komportable sa apakan ng paa. B. Bahagyang nakapatong sa apakaan ng paa. C.
marahang nakaapak sa preno at kambyo. Ang tamang sagot letter A, nakapirmi at komportable sa apakan ng paa. Ano ang kahulugan ng simbolo na pantrapiko na kulay asul at puti na parehaba o parisukat ang hugis? A. Nag-uutos ng direksyon. B. Nagbibigay babala. C. Nagbibigay impormasyon. Ang tamang sagot letter C. Nagbibigay impormasyon. Ano ang kahulugan ng kulay dilaw na bangketa? A. Bawal pumarada dito. B. Bawal magsakay o magbaba dito. C. Paradahan ng mga gagarahe. Ang tamang sagot letter B. Bawal pumarada dito. Ano ang kahulugan ng kulay pulang bangketa? A. Bawal pumarada dito. B. Bawal magsakay o magbaba dito. C. Paradahan ng mga gagarahe. Ang tamang sagot letter B. Bawal magsakay o magbaba dito. Ang mga epekto ng alak at droga. A. Mas mabilis na reaksyon. B. Walang gaanong kontrol, kawalan ng kumpiyansa at hindi pagsaalang-alang sa bilis ng pagmamaneho. C. Hindi kamalayan sa panganib. Ang tamang sagot letter B. Walang gaanong kontrol, kawalan ng kumpiyansa at hindi pagsaalang-alang sa bilis ng pagmamaneho. Paano mo aayusin ang likuran ng preno, lining, drum at preno ng sapatos? A. Alisin ang mga gulong sa likuran at hugasan ng sabon at banlawan ng tubig. B. Gumamit ng pressure wash. C. Alisin ang gulong sa likuran at gumamit ng presyon ng hangin upang malinis. Pagkatapos ay mag-apply ng grasa sa mga kasuan at spring. Ang tamang sagot letter B. Gumamit ng pressure wash. Sino ang pangunahing may karapatan sa daan? A. Truck ng bombero na may ilaw at sirena na papunta sa emergency. B. Malaking bus. C. Articulated trucks. Ang tamang sagot letter A. Truck ng bombero na may ilaw at sirena na papunta sa emergency. Sa automatic na clutch, gamitin ang cambio na park kapag ipaparada ang iyong sasakyan na nakaharap sa pasulong na daan. Ano ang cambio na dapat mong gamitin sa manual na clutch? A. Iwanan ang sasakyan ng naka-neutral. B. Iwanan ang sasakyan na nakakambyo sa primera. C. Iwanan ang sasakyan na naka-reverse. Ang tamang sagot letter C. Iwanan ang sasakyan na naka-reverse. Sa isang sulong buong dilaw na ilaw ay nangangahulugang A. Pinapahintulutan ang pagdaan, pag-overtake. B. Pagdaan, pag-overtake ay hindi pwede. C. Pagdaan, pag-overtake ay maaring gawin kahit kailan. Ang tamang sagot letter B. Pagdaan, pag-overtake ay hindi pwede. Ang dalawang highway na iyong pupuntahan ay makitid na daan. Dapat kang A. Dumiretso agad at huwag alalahanin ang tungkol sa karapatan sa daan. B. Maghintay ng iba pang mga sasakyan at sundan ang mga ito. C. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Ang tamang sagot letter C. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Sa aling lugar hindi ka dapat mag-overtake nang walang malinaw na nakikita kahit man lang sa 200 talampakan sa unahan? A. Bago ang kurbada. B. Sa loob ng konstruksyon sa kalsada. C. Bago ang rotonda. Ang tamang sagot letter A. Bago ang kurbada. Ang mga driver na higit na mabagal sa iba ay dapat nasa A. Daanan o lane sa gawing labas. B. Gitnang daanan o lane. C. Gawing loob na daanan o lane. Ang tamang sagot letter A. Daanan o lane sa gawing labas. Ang ibig sabihin ng kumikislap na dilaw na ilaw ay A.
mayroon kang right of way kapag kumikislap ang pulang ilaw at paraanin ng driver ang mga taong naglalakad? B. Magmabagal at magpatuloy sa sangang daan na may pag-iingat? C. Ang mga sasakyan ay tumatawid mula sa kabila. Ang tamang sagot, letter B. Magmabagal at magpatuloy sa sangang daan na may pag-iingat. Nasa expressway ka at mayroong pulang kumikislap na ilaw sa taas ng bawat linya. Dapat kang A. Magmaneho ng dahan-dahan, B. Umalis sa susunod na labasan, C. Huminto at maghintay. Ang tamang sagot, letter C. Huminto at maghintay.